Mabuti at natuntun mo yung landing pad namin. Ano na Kasi Josephine? laro po ako. Okay. Napunta po ako. Nay Josephine, ilang buwan nang iniwan kayo ng asawa mo? Isang buwan na. So, 2 months old pa lang yung anak mo nung iniwan kayo ng asawa mo. Mga kaninis, kalinga partner, si Nanay Josephine po ay bagong panganak. Ayan po yung baby na may sakit po ngayon. Kailangan po niya makabili ng paracetamol. Kaya po siya may lakas loob na humanap kung saan siya pwede makahingi ng tulong. At doon nga siya napadpad sa landing pad. Kaya sinamahan natin siya ngayon dito pauwi sa bahay nila. Ito ba yung mga anak mo? Ito yung 12 years old. Ito yung 4. Ito yung 3 months old. So nanay, paano kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain mula nang iwan kayo ng asawa mo? Kasi doon po sa mga minsan nag-uutang ako. Nangungutang ka. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko po. Sa araw-araw namin pagkain. So ano pa kung ano namin. Kaya lakas ako ng loob. Nanay, wala ka bang idea kung nasaan yung asawa mo ngayon? So paano yan? Sa pagdaan ng mga araw, patagal ng patagal, paano yung na-imagine mo ba kung saan kayo pupunta na pang araw-araw nyo at yung panggastos ng mga anak, lalo na kung may sakit ngayon, wala kang hanap buhay. Paano mo na-imagine yung sitwasyon mo sa araw-araw? Kasi sabi ko kung pera lang ako, uwi na ako sa tatay ng kawa. Kasi Kung may pera ka, uwi na lang kayo dun sa tatay mo. Asan ang tatay mo? sa Manila po. Sa Imelda. Diyan sa may Makiwalo yan. Galutan, Makiwalo. May dalawa po. Sa Galutan. Marami kang nanay. May nanay ka pa? Wala na po tatay niya. Tatay mo na lang yung nandun. So, balak mo, kung may pamasahe kayo doon, doon na lang kayo pupunta. Oo nga naman, kasi magre-renta ka pa dito. Magkano rin pa naman? 1,700? Tapos yung ilaw ko po. Oo, kasi wala kang mapapambayad mo. Magkano naman pamasahe papunta doon sa tatay mo? 50 po. 50 pesos. So uwi na po. Tapos kami yung siguro 200 siguro kayo. Umakala. Bakit ano po nangyari, nanay? Pwede mo bang ma-share kahit maikli lang kung bakit nagkahiwalay kayo? Nag-away po kami. Kasi pag pagdating na nasinlan doon. Tapos hindi na siya makausap dito. Tapos nagkasakit ako ng ulo. Kasi ako. Nabinat ka. Tapos siya, sabi niya ako sa akin, nag-inapin ako. Hindi ako pinapin. Sinabi ng asawa mo na nag-iinarte ka lang, kaya nag-away kayo. Tapos doon yung time na iniwan niya kayo. Anong trabaho ni tatay nung nandito pa sa Infection po. construction? Naibibigay naman ni tatay yung mga pangangailangan mo talaga ng time na yun. Minsan yung kulang pa po. Siya nag-iinom. Kasi nag-iinom. Kaya ako sa'yo, Nay, kung problema lang din naman, pag andyan siya, magsikat ka na lang para sa mga anak mo. Pag dumating yung time na pwede ka nang magtrabaho ka para sa mga anak mo. Sana, yung mga ganyan kasi, tingin mo magbabago ka asawa mo? Hindi na. So, sa tingin mo, hindi na magbabago. Wala nang rason para bumalik ka sa buhay mo. Bumalik sa buhay mo. Kailangan natin tayong mga babae, huwag nating hayaan na gawin sa atin yung makalakihan na kasi karapatan natin ang tratuhin ng maganda, mahalin at alagaan kasama yung mga anak natin. Kung ganun lang din, pagsikapan mo yung mga anak mo. Tama yung desisyon mo, bumalik ka sa tatay mo. Tapos pag pwede ka na magtrabaho para sa mga anak mo. Okay, ayan. Nanay Josephine, ha? Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. So ayan, may bigas tayo para kay Nanay Jo.
kay Ma'am Bertus Woman sa bigas at syempre kay Sis Beth Jones sa walang sawang pabigas. Thank you po sa inyo, Sis Beth and Ma'am Bertus Woman. So ngayon ito na yung bigas. Ano po masasabi mo kay Ma'am Bertus at kay Sis Beth? Maraming salamat po, ma'am, sa inyong tulong po. Ayan. Maraming thank you po. Nag-aaral ba tong anak mo? Opo. Anong grade na po? Grade po. Grade? Wala. Kasi, ngayon po. Ito naman, yung isa. Wala. Hindi po siya. Pakita ko naman kanina yung bahay na inupahan nila, 1.7 daw yung